Hey guys, what's up? My name is John Wayne. Today, tara pag-usapan natin ang mga nag-early retirement or mga maagang graduate sa kanilang political career. So, masyadong intense na yung pag-aabang natin lahat sa resulta, no? Alam mo, ito yung nakakamiss din ng 2022 election na. Nung nanalo na ang unit team, nakahinga na ng malalim ang lahat ng supporters nila. Pero ngayon, iba ito. Pag-usapan natin. There you go, guys. So basically today, pag-uusapan natin yung mga members ng Quadcom na nakagraduate, no? O nag-early retirement. Lalo na yung mga bata, yung mga bata kasi graduation yan ng kanilang political career. Ngayon ang tanong na rin, isa sa mga magiging pag-uusapan din natin, how do you think, or hindi, it's not how Do you really think they'll, in 3 years time, magkakaroon sila ng comeback sa politika? Dito natin makikita, guys, no? Kung mapapansin nyo, we don't need to say anything that is bad about them because people, in general, can see what they're doing. So, ito na yung epekto nung naging performance nila during their days dyan sa House of Representatives. Diba? However, may mga nakalusot. But nevertheless, tara, panoorin muna natin tong ginawang video ni Joy Ray 40 ng TikTok. Ayan, so nirepost lang natin yan. Galing yan kay Jory 40 ng TikTok. Anyway. So, ayan, isa-isahin natin pag-usapan. No? Halimbawa, dito kay Congressman Benny Abante. Okay? Kayo, ano masasabi nyo sa naging performance ni Benny Abante during his time dyan sa loob ng House of Representatives? So, hindi na natin na isa-isahin. I-comment nyo na lang sa comment section natin. Kasi mas gugustuhin ko naman marinig din yung sa loobin nyo or opinion nyo about sa performance niya. Bakit sa tingin nyo natalo si Benny Abante? Okay? Dahil ba malakas ang Your Mistress? I don't think so. Alam nyo kung bakit? Kasi mukhang nanalo pa yata si Joel Chua eh. Diba? Tingnan nga natin. Alam ko nanalo si Joel Chua eh. Mayor, Vice Mayor, Councilor, haba naman ito. 4th District, 5th District. Ayan. Punta tayo dito. So, sa 1st District ang nanalo ay walang iba kung hindi si Junicio Ernix, lakas. Valeriano Roland. Wow! Akalain mo yun, nanalo pa pala to. Joel Chua, nanalo. This was the latest as of May 13, 8:15. We don't know this Masada Giselle. Tieng Erwin. Si Uy, yan. Si Uy ang nakatalo kay Congressman Abante. So definitely, ito na mga senador, syempre. So, ayun. Kung babalikan natin, within Manila, ang nakalusot pa rin si Joel Chua, si Valeriano Roland, si RV, si Junicio Ernix. I don't think that we have issues with Congressman Ernix, no? I think he's okay naman. Si Lubiloso, no? Pasok pa rin.
Okay? Balik tayo rito. Sino next? Party list. Si Congressman Paduano, party list. Natalo ang kanyang party list, no? Nag-concede na to si Dan Fernandez. Dan na talaga. Si Dan Fernandez, tapos na. Okay? Nag-concede na siya kay Sol Aragones bilang isang gobernadora. And I just learned na natalo silang pareho mag-ama. As a governor, no? Tumakbong governor at saka tumakbo yung anak niyang congressman. Talo. Saklap. Ito, pang 40. Top 40. Top 40 sa Kung talagang napakarami ng mga supporter ng ACT-CIS, no, bakit hindi nyo man lang na at least naging part ng top 15, 'di ba? Ito expected na talaga ito si Franz Castro. Ito si Teacher Stella. Sa totoo lang, ito expected na ako dito. Expected na to. Sa dinami-dami ng controversy, no? Na nasangkutan ito ni Teacher Stella. Akala niyo yung mga taga Marikina. One thing siguro that I like and I love about the Filipinos now after the 2025 election. Dito ko napatunayan na maraming Pilipino talagang nag-iisa. They are empowered, no? And I really don't think that they are being influenced as to who they're going to vote or not. Ako personally, I never said na wag niyong iboto tong si Teacher Stella. I don't think I have the power to do that. No, even if I do have a little bit of an influence, I will never ask anyone not to vote for somebody. Pwede ko sabihin na hindi ko siya iboboto, pero hindi ko sasabihin wag niyong iboto. 'Di ba? Kaya hindi na ako nagulat kung natalo siya kay Teodoro. Na parehong pumirma ng impeachment kay VP Sara. Parang walang choice eh. Wala silang choice. Kailangan nila bumoto either isa sa dalawa. Manix Delipe. So si Manix Delipe natalo sa Zamboanga. I don't have much to say about him because I don't know him. Si Pam. Pam param pam pam. Love ko. So si Congresswoman Pam Zamora, siyempre luhaan din. So wala tayong narinig na pagpapasalamat para sa kanyang mga supporters, but definitely maybe she did that. We don't know. Ito graduate sa kanyang political career, hindi nag-retire. Ito si Brosas. Ilan taon si Brosas? No? Ilan taon si Brosas na naging member ng House of Representatives? Ano ba yung pinaka-remarkable niyang nagawa so far? No, as a party list representative. Wala rin naman eh. Wala tayong masyadong nakita. Na-strengthen ba yung mga batas patungkol sa kababaihan, lalo-lalo na that she's representing Gabriela, di ba? Ito. The famous, alam niyo sa totoo lang, I wanna be very honest with you people, Nanghihinayang ako dito kay Attorney Mix Nograles. Alam niyo kung bakit? Initially, I love her TikTok videos. Kasi you're really gonna learn something from her. No? Yun lang, syempre. For whatever reason, siguro there will come a time, no? There will come a time na hindi na Duterte ang nakaupo as mayor ng Davao. Pero, kung hindi man, no, kung dumating man yung araw na yon, ibig sabihin, kung sino man uupo doon, is naniniwala at naninindigan sa Duterte principles. This is the same thing that I've learned so much from Attorney Jimmy Bondoc. No? Etong si Attorney Nis, kung ito lang, stay and stick with the Davaoenos, I'm very sure she's still, she has a very vibrant political career. Pero minsan kasi hindi natin alam kung ano yung mga pinapangako sa kanila eh. No? So, biglang bumibitaw. I hope this is a lesson learned for
for the Nograles. Both kay Attorney Carlo, at saka kay Attorney Nick. Sayang sila. Sayang, hinayang talaga ako. Especially dito kay Attorney Nick. I find her intelligent. I find her witty. Yun lang. Inuna yung ambisyon, no, kaysa makiisa, no, na protektahan niya mga Dabawenyo. Hindi yung nangunguna pa siya. Alam mo, matunog ang kanyang party list nung People's Initiative, di ba? Na ang PBA daw, which is ang party list ni Congresswoman Mix Nograles. Yun yung naging matunog eh. Di ba? Di ba niya naisip na pwedeng masaktan yung mga Dabawenyo for doing that? Alam niyo, kung meron mang Pilipino na pwede ko masabing napaka-principle, no, yung maprinsipyo, mga Dabawenyo na yun. And surprisingly, pati mga taga Cebu. Imagine niyo, landslide win. Ang laki ng gap between Governor-elect Pam at saka kay outgoing Governor Garcia na nag-file pa ng motion or petition na wag iproklama itong si Governor Pam. Nakakaloka. Move on tayo. Trillanes. Actually, napaka-surprising nung kay Trillanes. Kung nakita niyo yung kanyang result mo, may laban. May laban talaga. May laban pa rin si Trillanes. He was able to get about 50%. Nearly 50%, no? Or more. Parang 100,000 lang yata yung difference ng dalawa, no? Ng incumbent at saka ni Trillanes. Kahit papaano, may naniniwala pang 200 plus yata dito kay Trillanes. Not bad after all, no? Oh, the woman of the hour, no? Si Governor Gwendolyn. Surprisingly, siguro naman by now, guys, alam niyo, si Governor Gwendolyn Garcia, pinapasuspend ng Office of the Ombudsman. Ngayon, nag-file siya ng counter-complaint against kay Ombudsman Martires. O, good luck sa inyo. Mag-away kayo dyan. Magkagulo kayo. No? So, I don't know. Nakakalungkot, for someone that we highly respect, like Governor Gwendolyn Garcia. Parang, bakit kailangan yung magpa-file ng motion para hindi maproklama si Governor-elect Pam? Tapos may reklamo siyang well, that's her thing, though. But, kung natalo ka, mag-concede ka na maayos. Diba? Hindi ka naman mukhang dinaya. Ngayon, if you feel like na may pandarayang ginawa si Governor-elect Pam, feel free to file an election protest, di ba? Upon proclamation naman, you have days to file. Kaysa yung mga ganyan, yung iipitin yung proclamation. But nevertheless, Governor-elect Pam was already proclaimed early today, no? Sino pa? Yun. So basically, with or without, the vloggers. With or without the vloggers, guys. Ito lang paniniwala ko. We speak the same language. We understand. Like-minded people tayo eh. Kahit hindi tayo nagpa-vlog, kahit nagko-comment. Ako, even as a content creator, I do make comments na nagko-comment din ako sa mga comment section. So, bahagi lang din tayo ng isang buong cycle sa isang buong community that we talk about our politicians. Sa tingin nyo, nakahatak sa kanila yung mga sinabi ni VP Sara? I doubt it. Honestly, I really doubt it. Because people are already that, sabihin na lang natin, nakakahon na yung utak nila na natandaan nila kung ano yung ginawa nyo during your time sa loob ng House of Representatives.
And patuloy nilang tatatandaan yan. I think this will become a trend. No? Dito mo makikita the power ng mga botante. I remember one post coming from, I think it was from KLC. Na ito lang yung time na nagiging pantay-pantay tayo, na nagiging pare-pareho tayo. Pero maisingit ko lang, hindi naintindihan ni KLC, ito rin yung punto na takot din yung mga tumatakbo. Dahil baka tumatandaan natin yung mga pinagagawa nila during their time. So I think this will become a lesson learned to some of them. Or maybe this is something that they need to recalibrate yung kanilang ways as a politician. Because people nowadays, hindi na sila, I think at one point, I might agree with Lenny Robredo, no, which is now the mayor of Naga City. Sa vote buying nga daw, tanggapin niyo yung pera pero iboto niyo yung mga taong sinasabi ng puso niyo. But take note of this, nangyayari ito ha. I do not and I will never ever tawag dito advise that to anyone na tanggapin niyo yung vote buying money. Because meron at meron ding mga politiko na matindi ang mga koneksyon. Nalalaman din nila kung sino yung mga binoboto. Huwag nyo rin, sumatotal, huwag nyo pong ibenta ang kaluluwa nyo sa halagang ilang pirasong pilak. Huwag po tayong maging Judas kay Kristo. So basically, ang Kristo natin ay walang iba kundi ang bansang Pilipinas at ang mga Judas ay yung mga tumatanggap ng vote buying money at the same time. Yung mga nagkakalulo sa bansa natin, yan yung mga politikong umaasa sa grasya. Para pag nakaupo na sila, i-disgrasya na tayo nila. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin. By the way, actually, meron akong sinusuportahan na isang mom content creator sa YouTube, ay sa TikTok. Ito. I want you to see this vlog though, guys. Okay, this video has been posted about 3 weeks ago. And I'd like to invite you to watch this video. Alam niyo kung bakit? Etong si mommy, etong mom, okay, she has a stage 4 cancer, breast cancer. And then yung son niya, merong cardiac problem, na may heart problem, may heart congenital. So, as per Tony, dito sa episode na to, guys, lahat ng proceeds ng episodes na to will gonna go to them. Lahat ng kikitain ng video na yan. So, if we can just share, watch, no, para matulungan natin yung mag-ina, that would be great. No, I always follow her on TikTok. And sobrang nakaka-inspire yung kanyang story. Diba? And kindly include her in your prayers.